Ayan, okay na ulit. So, we're done with the measures of position. We will now move on with the measures of variation, no? So, kung kanina puro position, ito naman kung gaano siya kaiba doon sa ibang data. So, isa-isahin natin sila. Meron tayong 5. Ma'am, 5 pa po yan. Ang dami. Do not worry kasi madali na lang ito. Ang medyo complicated lang talaga dito, si mean absolute deviation at saka si variance. Pero yung iba, easy na lang talaga, na? So, our expected outcomes for this lesson are the following. So, perform efficiently and honestly the computations of measures of dispersion. Other term class ni variation ay dispersion, no? Next, analyze, compare, and interpret data confidently, accurately, and independently using measures of dispersion. So, iisa-isahin natin yung mga yan. Ano nga ba yung measures of variation? Actually, class, this one, hindi ko na i-elaborate. Pinakita lang dito na kapag sinabing variation, we have diversity or differences. Merong magkakatulad, pero meron ding magkakaiba. So, sa data na meron tayo, titingnan natin kung gaano ba kapareho yung data na yon or kung gaano ba sila magkakamuka at kung gaano sila magkakaiba. Okay? So, yun yung ating pag-aaralan. Sabi nito, the measure of variation will enable you to know how varied the observations are. Okay? So, ano yung pagkakaiba-iba nila, gaano kalaki yung pagkakawatak-watak nila bilang data, kung ito ba ay masyadong malawak or konti lang naman. Okay? Next, kapag naman sabi rito, if the measure of variation is 0, pag wala raw pinagkaiba at 0 yung nakuha mo sa computation, ibig sabihin, lahat yun magkakapareho ng value. For example, lahat sila halos 89, 88, 89, halos magkakalapit lang at 0.5 lang yung nagkaiba, malamang sa malamang, wala silang variation. Pero pag sobrang lalayo na like 10, 15, 18, 32, biglang naging 32, ibig sabihin, meron ng pagkakaiba or variation. Ang tawag class kapag walang pagkakaiba ay homogeneous. Homo, iisa. Pag naman magkakaiba at watak-watak, heterogeneous. Okay? Lagi naman yung nagagamit in any other subjects, no? So, ito yung 5 pag-uusapan natin. Isa-isahin natin sila. Pinakamadali sa lahat, range. Pag sinabi lang na range class, ano yung pagitan nun? So, the simplest form of measuring the variation of a distribution, bibilisan ko na lang to class kasi madali lang siya intindihin. Pag maminusin mo lang yung highest sa lowest. That's it. Yun na yung range. Kaya mahalaga class na naka-arrange siya sa ascending order. Maliit munang value papalaki para alam ninyo kung alin yung smallest at yung highest dahil yun yung pag-minusin. Sabi rito, ginagamit din siya para malaman at ma-evaluate natin yung dataset. Okay? So, paano siya kumplitin? In this case, the highest is 12 and the lowest is 4. So, 12 minus 4 equals 8. That's it. That's the range. Okay? Ganun lang kadali si range. Tulad nito. Sabi rito, ang highest age, 56. Ang lowest, 25. So, 56 minus 25 equals 31. Yung range mo ay 31. Raise your hand kung nakuha si range. Hindi siya komplikado class pag maminusin lang siya. Magiging komplikado lang siya kung namali kayo ng tingin kung alin yung lowest at yung highest. Kaya dapat naka-arrange siya. So tulad dito, ang lowest 2, ang highest 30. 30 minus 2 equals 28. So yun na yung range mo. Next one. Tapos na tayo agad sa isa. Madali lang, di ba? Punta naman tayo sa mean absolute deviation or yung tinatawag na MAD. Again, mean absolute deviation. Mean absolute deviation. Tandaan, kasi minsan, ang ginagamit lang na term dyan, MAD. Pero dapat alam nyo rin yung meaning. Pag MAD, that's the mean absolute deviation. From the word itself, mean, meaning average. Nakalagay, a set of data is the average distance between each data value and the mean. Kaya siya may kaakibat na mean. Now, may group data na naman. Pero, ang kagandahan naman dito, class, saan group tayo mag-focus? Kasi same lang sila ng formula. Tingnan nyo, same lang sila ng formula. Diba? So, kapag may group data, given naman na yung frequency. So, hindi na kayo mahihirapan. Titingnan nyo na lang yung frequency nun. Okay?
Pero, kailangan ang aralin natin ungroup. Kasi pag alam niyo na yung ungroup, malalaman niyo na rin kung paano computein si group, basta may value lang kayo ni frequency. Okay? So, ulitin ko, ungroup muna tayo. So, x minus mean over n, yan yung formula ni MAD. Paano ang ibig sabihin yan? Meron tayong key concept dito at iisa-isahin natin yan. Okay? Sagutan natin yung example na to. Sana class, hawak ninyo yung calculators ninyo para ma-compute natin. Find mean absolute deviation. The table shows the maximum speed of 8 roller coasters at an amusement park. Find the mean absolute deviation of the set of data. Describe what the mean absolute deviation represents. So, first step palagi, pag MAD, kuhanin ang mean, kaya nga mean absolute deviation. So, to test you, kindly compute kung ano yung mean nito. O, diba, ang mean, i-add mo lang siya, tapos, i-divide mo sa kung ilan yung data na binigay sa set. So, type on the chat box if nakuha niyo na. Okay, may mga nagsagot. That is 64. So, let's check. Correct. Bakit? Kasi pag add mo muna siya, di ba? Yan, bago mo siya i-divide sa 8. Bakit siya dinivide sa 8? Kasi po, 8 yung given data set. At pag inadd mo kasi ito, 100 ang lalabas. So, divide, no, hindi pa pala yan. Pag add mo muna ito, tsaka mo siya dinivide sa 8, 64 ang lalabas. Okay? So, now, ano ang next step natin? May nagsagot kanina ng 12.5. Sa dulo yung sagot. So, tingnan natin mamaya, no? First step daw, pag MAD, pa-find mo muna yung mean. So, nakuha mo na yung mean. Ngayon, ang second step, find the absolute value. Bakit sinabing absolute value? Kasi class, kapag pinag-minus mo sila, kahit negative ang lumabas, positive pa rin yun. Kaya absolute value. So, ano daw? I-minus mo raw yung bawat value sa mean. Paano yan? In this case, kailangan ayusin din muna ng pataas. So, mula sa lowest value, papunta sa highest, which is ascending order din. So, tulad nito, class. Yung una mong value na pinakamababa is 40, nilagyan niya ng x. Sumunod na value niya, 48, kaya ito yon. Sumunod na value niya ay 58. So, ito yon. Tapos, 60. Hanggang sa makuha niya. Naglagay lang siya ng x, 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 x dyan para ma-represent. Pero class, ako I suggest, wag niyo na siyang ganituhin. Kasi mahihirapan pa kayo. Mamaya turuan ko kayo ng mas madaling paraan. But, pinakita lang dito na kailangan bawat isang sa kanila ay maibawas mo sa mean. So, let's start with 40. I-minus mo siya sa mean na nakuha, which is 40 minus 64. That is 24. So, lagi absolute value, kaya laging positive siya, no? So, 24. Next, yung 48, i-minus ulit sa 64, nakuha yung 16. Hanggang sa tuloy-tuloy siya. Next, si 58, i-minus ulit si 64, nakuha yung 6. Si 60, i-minus 64, nakuha yung 4. Hanggang sa makuha mo lahat. Now, i-add mo ngayon yung mga yon. Saka i-divide mo siya sa kung ilan yung dataset na given. Ilan ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I-divide mo siya sa 8, kaya nakuha yung 12.5. Now, the MAD or mean absolute deviation is 12.5. O diba ang dali lang niya, mukha lang siyang komplikado dahil sa formula. Pero pagka ginawa mo na siya, madaling-madali lang siya. Now, ito yung ginawa ko kagabi na mas madali yung maiintindihan. Kapag ka nag-formula class, kung ayaw nyong iayos ng ascending order, edi ganito na lang yung gawin nyo. Una, kuhanin mo muna yung mean. So, nakuha na natin yung mean, which is 64. Bawat isang value, i-minus mo na directly. So, 58 minus 64, sulat mo agad sa baba, 6. 88 minus 64, sulat mo agad, 40 minus 64, 24. Next, 60 minus 64, 4. 72 minus 64, yan. 66 minus 64, and so on. Tsaka mo i-divide sa 8. Saan nakuha 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kasi 8 yung given. Ngayon, nakuha mo na yung total, that's 100. Divided by 8, kaya 12.5. Ganyan lang siya kadali. Did you get this? Can you raise your hand, please, if you get this? Madali lang si MAD. Maano lang siya. Maraming proseso kasi kapag ka maraming given. Pero madali lang siyang kunin, no? Okay. Now,
Class, this one, I want to challenge you, no? Kailangan magawa nyo to, tapos ang goal nyo, makuha nyo yung sagot na nakuha ko. Gamit yung MAD formula. So, in this case, una daw na kukuhanin is yung mean. Saan mo siya i-divide? Is it 6, 8, or 10? Saan mo siya i-divide? Type sa chat box. Saan mo siya i-divide? Kung ito yung data set mo. Tapos pag kinuha yung mean, di-divide mo siya sa 10. Kasi 10 yung given data. Ay, that's good. So, kapag kinuha mo yung mean, to total mo lang to, divide mo siya sa 10. Ngayon, ano yung next step pag kukuha niyo yung MAD? Bawat isang number, ima-minus mo sa makukuha mong mean. At pag a-addin mo yon, i-divide mo rin sa 10. So, ang nakuha ko sagot dito, class, ay 10.92. I-save nyo yung 10.92. Ang goal nyo ngayon, kailangan lumabas or palabasin nyo rin yung 10.92. No? So, yan ha, isa yan sa mga task ninyo. Hindi ko rin to i-check, pero it's up to you. Kasi, pwedeng may pasagutan ako mamaya sa may chat box. Kung, halimbawa, re-react lang kayo kung nakuha nyo yung sagot na to. Ganyan, okay? So, yan yung class. 10.92. Okay? Dapat yan yung makuha nyo. Challenge yan. Now, paano naman class kapag ganito? Ma'am, bakit ang dami? Bakit biglang dumami po yung kailangan namin i-compute? I-compare na po namin yung variation. Yes, same na same lang yung formula. Same na same lang. Ang kaibahan lang, dalawang beses kayo magko-compute. Iko-compute nyo lang muna yung unang set, tapos iko-compute nyo yung ikalawang set. Sabi sa problem, meron daw top 5 salary, tsaka bottom 5 salary. Kailangan, sa salaries are in millions of dollars and are rounded to the nearest 100. Iko-compare mo daw kung alin sa dalawang grupo yung magkakadikit yung salary at magkakahiwalay. Ngayon, same formula, pero isa-isahin mo, kailangan yung una muna ang computein mo. Bawal mo silang pagsabayin. Una, ang hanapin mo muna yung given sa top 5 salary. Ano ang formula ng MAD? Kailangan mo munang kuhanin yung mean. So, pag nakuha mo na yung mean, that is 23.40 sa case na to. Pag nakuha mo yung mean, bawat data, ima-minus sa mean, kaya ito siya. Next, i-divide mo rin siya sa kung ilan yung given data set, which is 5. Ang nakuha na MAD sa unang grupo, which is yung top 5, ay 4.19. Next, sa ikalawang grupo naman, sa bottom 5, same lang. Unang step, find yung mean. Pag nakuha mo na yung mean, iba-minus yung bawat dataset sa mean. So, ito na yung nakuha mo ngayon. I-divide sa kung ilan yung given dataset, which is 1, 2, 3, 4, 5. At ang nakuha naman ay 0.01. Ngayon, paano mo siyang i-interpret pag ganon na comparison siya? Ito siya, class. Kanina, yung top 5 salary nakakuha ng 4.19, si bottom 5 salary 0.01. Tatandaan ninyo na kapag mas mababa ang bilang, sila yung mas consistent at hindi gaanong magkakaiba. Sila yung less spread. So meaning, sa part na to, alin ang less spread? 0.01 or 4.19? Type sa chat box. Alin ang less spread? Sabi natin, pag mas mababa, siya yung more consistent, siya yung hindi hiwa-hiwalay gaano. Alin ang less spread sa dalawa? 0.01 or 4.19? Uy, magkakaiba. Less spread. Hindi magkakaiba. Alin ba yung mas malaki? At alin yung mas maliit? Di ba pagka mas maliit, yun yung less spread? O, the answer is 0.01. 0.01 yung less spread. Sila yung ibig sabihin mas consistent. No? So, less spread, hindi gaanong iba-iba, that is 0.01. At alin yung mas magkakaiba or yung malawak yung variation? Yun si 4.19. Kaya tingnan nyo yung pinaka-comparison niya. The mean absolute deviation for the bottom 5 salaries is much less than that for the top 5 salaries. The data for the bottom 5 salaries are closer together kasi hindi nga sila watak-watak. No? Than the data for top 5 salary.
Now, again, meron na naman tayo another example. It's up to you again kung gusto nyo siyang i-try. Okay? So, same lang ng formula yung MAD. Una, kuhanin yung mean. Pangalawa, ima-minus yung bawat data sa mean at i-divide siya sa kung ilang dataset ang given. So, in this case, ang dataset ay 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Ganun lang siya. Now, ito yan, given lang din siya, class. Punta na tayo sa isa pang komplikado. Si MAD actually, medyo madiwara lang siya, pero madali. Si variance, mukha siyang mahirap, pero pag alam mo na yung values, isa-substitute na lang siya. Paano si variance? Paano naman yung ito, sabi dito, another measure of variations which can be used instead of range. Mas ginagamit naman, kapalit sa range. Okay? So, basahin nyo na lang din to para makapag-proceed tayo agad. Ito na naman. May ungroup na naman. Ibig sabihin, may group na naman mamaya. So, punta muna tayo sa ungroup. Class variation or si variance, mayroon dalawang klase. Population variance at sample variance. Population variance at sample variance. Pag sinabing population variance, mas malawak. No? Pero halos same lang sila ng formula. Pag sinabi namang sample variance, kumuha ka lang mula sa population. Ngayon, tanong, makakapag-compute ba ako ng population at sample variance gamit ang parehong data lang or yun na data lang na yon? The answer is yes. Kasi pag nakuha mo ni population variance, madali mo na lang makukuha yung sample variance. Kasi kung mapapansin nyo, ang pinagkaiba lang nila, may n-1 lang si sample variance. Iba magkaiba po yung value nila ng yung isa po mu, yung isa pong symbol, iba, tapos yung isa po x tapos may bar. Yes, yan lang yung symbol nila, pero same lang din sila ng value. Halimbawa, pakita ko sa inyo Yun for group, for ungroup yun. Ito for group, mamaya tong for group. Punta tayo dito. Okay? Same lang sila ng way ng pagkuha, kahit na population or sample siya. Nagkaiba lang dahil may n-1 si sample. Mamaya makikita ninyo. Pero may note dito. Except when specified that the population variance is to be used, you will always use the sample variance formula in the examples and exercises throughout the book. Kapag daw may binigay na problem, laging ginagamit si sample variance. Pero pag binanggit daw yung population, kailangan nyo rin kuhanin yung population variance. Pero para sa akin, class, pareho nyo lang kunin kasi madali lang naman siyang kuhanin. No, mas maganda nga na kuhanin nyo muna yung population kasi tuloy-tuloy na yun dahil ima-1 nyo na lang mamaya yung sa sample. So, halimbawa, ano daw ang unang gagawin kung ito yung data mo, ungroup to? 34, 35, 45, 56, 32, 25, and so on. Una, kuhanin mo muna yung population mean. Ma'am, ano po ba yung population mean? Parang hindi po namin alam. Population mean, class, simply mean lang din siya. Kung ano lang din yung mean, yun lang din yun. Okay? Mean, add, then divide kung ilan siya. In this case, 267 over 7, that is 38.14. Now, punta tayo. Kapag ungrouped, laging ito yung kailangan mong table. Dapat may ganito kang table lagi pag ungrouped. X, isulat mo lahat ng values na given. Ito yan, yung data set. Ito, yung 34, 35, ayan. Sulat mo yan. So, nakasulat na. Kuhanin mo ngayon kung ilan yung given. So, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaya sinulat niya, n equals 7. Next, kailangan nakalista rin sa'yo kung ano yung mean mo, which is 38.14. Kasi yung susunod na kukahanin mo, x minus mean. So, ibig sabihin, ima-minus mo yung value ng x bawat isa sa mean. So, lahat yan. 34 minus 38.14 is 4.14. 35 minus 38.14, 3.14. 45 minus 38.14, 6.86. Yeah. So, ibig sabihin, lahat yan, gagawin mo. Now, after mong makuha ito, isi-square mo lang siya. Paano yung square? Ma'am, 4.14 times 2 po ba yun? The answer is no. Hindi po. Kapag sinabing square, ita-times mo siya sa sarili niya. So, 4.14 times 4.14 equals 17.14. Next, 3.14 times 3.14 equals 9.86 hanggang sa dulo. Okay? Ganun siya. Now, class,
Kung mapapansin ninyo, tatlo lang yung columns niya, pero dito pa lang, makocompute nyo na agad yung variance. Bakit? Kasi kailangan lang yung pinakadulo, i-add mo lang siya para makuha yung value. Kasi ito yung pinakamahalaga sa lahat. So, i-add mo lang yung value ng dulo, 17.14 plus 9.86 hanggang sa dulo. Ang nakuha natin dito ay 606.86. Now, i-substitute mo lang. Kung ano yung nakuha mo rito, yun yung nasa taas. At kung ano yung value ng n mo, yun yung value nito. So, ibig sabihin, 606.86 i-divide mo lang sa 7. Yun na yun. The answer is 86.7. Hindi mo na kailangan pang pahirapan yung sarili mo. Ngayon, class, ito yung sinasabi ko. May value ka na ng population variance. Same lang, 606.86 din yung nasa taas at 7 din yung nasa baba. Pero, pag sample variance, tulad nito, magma-minus ka lang ng 1. So instead, nasa 7 mo i-divide yung 606.86, magiging 6 lang. So 606.86 divided by 6 na lang siya kasi sample na lang yung pinag-uusapan. Raise your hand if nasundan. Okay, another one. Ulitin ko. Ulitin ko ha. Una, ang given lang ito. X lang lagi ang given. Aayusin nyo lang siya ng table, tapos maglagay na agad kayo ng value ng n, which is 7. Next, meron kayo ditong x minus mean. Ima-minus nyo lang yung x sa value ng mean na nakuha nyo. Tapos, pag nakuha nyo na lahat, isa-square nyo lang bawat data. So, 4.14 times 4.14. So, ito na siya. Tapos, i-add nyo lang lahat yon at yun na yung nasa taas. I-divide nyo lang siya sa value ng n. For population variance to. Paano naman pag sample variance? Ibig sabihin, 7 minus 1 lang siya. Okay? Yun na yun. Paano naman pag group? Ito na. Kanina, ang group, madali lang na naman, Ma'am Angelica. Pagka sa group po ako nahihirapan eh. Ganun yung iba, no? So, ngayon class, ganito siya. Pag sinabing group, may iba tayong formula na ginagamit, di ba? So, yan. Wait lang ah. May i-edit lang ako. Yan. Para mas maintindihan ninyo, yan. Yan. Naka-reshare na ba? Tingnan natin mabuti kung naka-reshare na. Ayan. So, nasa group tayo ngayon. Ang given pag group, di ba, nakaganito siya? Yan, nakaganito siya. Usually, class, pag group, ang given lang, yung pinaka-data, tsaka frequency. Yung pinaka-scores at tsaka frequency. Una, kailangan nyo hanapin yung class mark na tinatawag. Si class mark, siya yung letter X. Class mark, letter X. Na, saan nakukuha si letter X? Si letter X, usually, siya yung median. Median ng bawat data. So, kung ang number ay add, na pag-aralan natin to dati, kung halimbawa add number siya, kukuhanin nyo lang simple yung nasa gitna. Pero kung even number siya, pag-a-addin nyo yung dalawa sa gitna, tapos i-divide sa 2. Diba ganun yung pagkuha natin ng median? Ganun lang din dito. Para makuha mo si X. Okay? Sa part lang na to ha. Next. Halimbawa, 75, 76, 77, 78, and 79. Alin ang gitna doon? Yun yung X mo, which is 77. Sakto, tigli-5 sila. So, may gitna ka, 77. Next, 80, 81, 82, 83, 84. Nasa gitna nun, 82. Kaya may 82 dyan. 85, 86, 87, 88, 89. Nasa gitna niyan, 87. 90, 91, 92, 93, 94. Nasa gitna niyan, 92. And so on. Ganyan kuhanin si X dito, na si class mark. Now, yung susunod na kailangan nyo kuhanin, class actually ang kailangan nyo i-save dito, yung mga nasa taas na to. Kasi pagka na-gets nyo na, madali na lang, no? So, halimbawa ito, X, sunod, Fx, pag multiplyin mo lang daw to. So, 10 times 7, times 77, 770. 12 times 82, 984, and so on. Tapos, i-add mo para mas makuha mo agad. Lahat pwede nyo namang i-add para alam nyo na yung value. So, add mo lang lahat yon. Okay? Tulad din yung frequency, add mo lang din yon. Next, x squared. Yung x na to,
Is-square mo lang din, kaya mahalaga yung calculator sa inyo. So, 77 times 77, 5929, and so on yan. Next, paano naman ngayon si fx squared? Yung nakuha mong value sa x squared na to, i-times mo lang sa f, sa value ng nasa f. Ganun lang siya. Now, eto class, eto medyo madiwara pa to. F times x minus mean. Ma'am, ima-minus ko muna yung x sa mean. Yes, kaya ako naglagay nito kanina. So, paano yan? Yung nasa loob muna yung i-compute natin. X, which is yung value nito, halimbawa 77, ima-minus mo muna siya sa nakuha mong mean. Eh, Ma'am Angelica, paano po nakuha yung mean? Bakit po naging 90.70? Ang pagkuha ng mean, pagka ganito yung data, ito class, yung total ng fx, divide mo siya sa total ng n, which is 115. Ganun lang siya, no? So, bibigay ko naman sa inyo yung kopya nito para may guide kayo. Ganun lang siya. So, fx total, tapos divided by n, kaya nakakuha tayo ng 90.70. Ngayon, ito yung pinakamadiwara dyan, yung last part. Ma'am, sige, 77 minus 90.70. Nakuha ko na po yung sagot. Ano yung nakuha yung sagot? 77 minus 90.70. Pa-type na sa chat box. Meron bang nag-compute? 77 minus 90.70. Ma'am, saan ako yung 77? Ito, x. Next, saan ako yung 90.70? Ito po, yung mean. Sige nga, walang nakakompute? 77 minus 90.70. Okay. Usually, ayan, nagne-negative na. Pero absolute value lang yan. So, 13.7. Now, ang next step, si 13.7 is square mo raw. So, 13.7 times 13.7. Ilan? 13.7 times 13.7. Or kung may scientific calculator kayo, 13.7 squared lang yun. Meron dyan sa cycle. Wala kasi akong cycle ngayon eh, kaya 13.7 times 13.7 ako. Yan, tama. That is 187.69. Hindi pa rin nagtatapos. Kailangan mo rin siyang i-multiply pa sa f, which is, saan mo siya i-multiply? Sa? Anong value ng f na katapat niya? 10. So, i-multiply mo pa siya sa 10. Kaya, naging 1,876.9. Okay? So, next, ganun lang din dito. Paano nakuha to? 12. Okay? Sorry. 82 muna. 82. 82 minus 90.70. Sige, sundan nyo ako para makuha nyo. 82. Bakit nakuha 82? Ito yon, yung ikalawa. Ikalawang x. Minus 90.70 kasi lagi siyang ima-minus sa mean. Okay, so 8.7 yon. Ita-times mo siya sa sarili niya or isa-square mo siya. Times 8.7 ulit. Okay? So meron ka na. 75.69. I-times mo ngayon siya sa frequency. Times 12. So, that is 908.28 para makuha mo yung nasa side na to. Ituloy mo lang hanggang dulo, tapos ipagsama-sama mo silang lahat. Ang total nito, class, dahil ito yung pinakamahalaga sa atin, ang total nito ay 5,854.35. And isave nyo yon. Bakit? Kasi yun lang yung pinakakailangan natin dyan, class. 5,854.35. Ito lang, pagka nakuha mo na yan, goods ka na. Kasi ang formula ng group data, yun lang. Yung pinakadulo na yon, i-divide mo lang siya sa n, which is 115, and that is your variance or population variance. Nakasunod, raise hand. Nakasunod? Ayan. So, very good. Now, pag sample variance lang ng class, ano lang yung gagawin? Pag sample variance, n minus 1 lang natin. So, instead na i-divide mo siya sa 115, pag sample variance, i-divide mo lang siya sa 114. Kasi nga, n minus 1 pag sample variance. Raise hand ulit kung nakuha yon. Ayan, ulitin ko ha. Ito, i-divide mo lang.
No, kapag ka population variance. Pag sample variance, n-1 lang. So, instead na 115, magiging 114 mo siya i-divide. Ganun lang. Now, ito, madali na to. Tapos na tayo sa medyo komplikado. Pinakamadali sa lahat, standard deviation plus square root lang siya. So, kung ang nakuha mo kanina dito, 50.91, ano ang square root ng 50.91? Ano ang square root ng 50.91? That is 7 point. Okay, nakuha nyo ba? Ano ang square root ng 50.91 gamit ang calcul nyo? That is 7.135 or 7.14. That's correct. So, ibig sabihin, yun na yung standard deviation nyo. Pinakagusto ko to sa lahat kasi isa-square mo lang yung sagot. Pero, pag nagkamali ka sa variance, dama yung standard deviation mo, no? Kaya dapat alam nyo rin to. No? So, ganun lang siya, class. Pagka population standard deviation, yun lang. Pag sample standard deviation, ganun lang din. Lagi lang siyang isa-square root. Square root ha, magkaiba yung square root sa isa-square. Pag isa-square, ito time mo siya sa sarili niya. Kapag square root, isa-square root mo siya. Okay? Next. Yan. Pinakita lang dito, halimbawa, kung 86.7 ang nakita mong population variance, isa-square root mo lang siya. Kaya ang sagot ay 9.31. Okay? So, that's it. Last one. Last one na tayo, class. Madali lang din to, finally. Okay? Anong nasa modules? Yes, nandoon sa may ano natin. Nandoon sa modules. And at the same time, gaya ng sinabi ko kanina, isisend ko po ulit yung updated PowerPoint kasi inedit ko tong mga to. No? Send ko sa GC or sa ating Canvas. Going back, last na class, ito na, last na to. Quartile deviation, di ba sabi natin ang quartile, quarter 1, quarter 2, and quarter 3 lang siya. So this time, ang gagamitin lang natin is yung quartile 3 tsaka quartile 1, tapos i-divide lang natin siya sa 2. Paano yan? Halimbawa, ito yung data mo. Yung median, yan yung quartile 2. Yung gitna, yan yung median. Ngayon, si quartile 1, yung nandito sa left side, tapos si quartile 3 nasa right side. So, simple lang. Pag maminusin mo lang sila, 29 minus 18, tsaka mo lang i-divide sa 2. Ganun lang kasimple si quartile deviation. Ngayon, may tinatawag naman tayo na interquartile deviation or range. Interquartile range. Plus, pag interquartile range, alisin mo lang yung divided by 2 sa kanina. Halimbawa, di ba si quartile deviation, dinivide mo sa 2. Si interquartile range, hindi. Q3 minus Q1 lang siya. Halimbawa, ang median mo ito. Ito yung Q3 mo, which is sabi rito 3.5. Ito yung Q1 mo, which is 1. Pag maminusin mo lang yan, 3.5 minus 1 equals ilan? Type sa chat box. 3.5 minus 1 ilan? No need to calculate na. 2.5. And that is your interquartile range. Eh, paano naman kung tatanungin ko yung quartile range niyan? Ano yung gagawin mo sa 2.5? Pag sabi ko quartile range, ano yung gagawin mo sa 2.5? Saan mo siya i-divide? Pag quartile range, madali lang. I-divide lang sa? Saan kaya? Okay, that is 2. Laging i-divide sa 2. Kapag quartile, kakasabi ko lang class, ito. Kapag quartile deviation, i-divide sa 2. Okay, so ano ang sagot? Kung 2.25 kanina, magiging 1.25. Last one, ulitin ko. Pag quartile deviation, Q3 minus Q1, i-divide mo lang sa 2. Para naman makuha yung interquartile range, aalisin mo lang yung divided by 2. Nakuha po ba? Raise hand if you understand. Raise hand, please. Ayan. Okay, so last ulit. Pagka quartile, i-divide sa 2 o hindi? I-divide sa 2 ang quartile. Yes or no? Type yes kung i-divide sa 2 pag quartile deviation. Yes or no? I-divide sa 2 quartile deviation. Okay, good. Kapag interquartile range, i-divide sa 2. Yes or no? Interquartile range, i-divide sa 2. Okay, no. Hindi siya i-divide. Okay? Now, ito lang class. Nakakatuwa siyang sagutan. Kasi kung mapapansin nyo, mapapractice kayo. Pag range, pag maminusin mo lang, malaki, tsaka pinakamababa. Pag quartile, alam nyo na, hanapin nyo muna yung median. Kasi makukuha nyo
yung quartile 3 or quartile 3 tsaka quartile 1, pag ma-minusin, pag pinag-minus mo lang, interquartile range. Pero pag dinivide mo sa 2, magiging quartile deviation na siya. No, so ito lang mga another exercises lang